Nung una, Noche Buena. Ngayon naman, galunggong. Bakit palagi na lang tayong dinidiktahan sa kung ano yung pwede nating kainin o bilhin? Mga boss, nung nagsabog siguro ng katangahan yung langit, sinalulahat ng mga opisyal ng gobyerno. Sipin nyo mga boss, yung DA Secretary na si Secretary Chu Laurel, sinabi, kung masyadong mahal ang galunggong, magmanok na lang tayo. Kung pakikinggan natin mga boss, parang wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Chu Laurel. Totoo naman walang supply ng galunggong, masyadong mahal yan sa 400 kada kilo. At sa hirap ng buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, talagang mapipilitan tayo na maghanap ng mas murang alternative dyan sa galunggong. Ang pinaka-problema natin dito mga boss, bakit palagi na lang tayong dinidiktahan sa kung ano yung pwede nating kainin o bilhin? Nung una, Noche Buena. Ngayon naman, galunggong. Ano ba talagang utak meron kayo na nandyan sa gobyerno? Hindi ba bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno at bilang kalihim ng Department of Agriculture, ang dapat na inuunan nyo kontrolin at pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin para maging affordable sa aming mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Pero bakit sa halip na yan yung marinig namin na nagsusumikap at ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapababa yung presyo ng mga bilihin, makamit ng mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa yung isang buhay na disente at may dignidad? Makain namin yung gusto naming makain, mabili namin yung gusto naming mabili. Tinuturuan nyo pa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na masapatan sa pinakamababa at kaawa-awa na sitwasyon. Pero di ba yan yung nakasulat din sa konstitusyon at trabaho dapat ng gobyerno na gawing panatag, disente at may dignidad yung buhay ng bawat isang Pilipino? Pero ang lumalabas, parang gusto nyong tanawin namin na utang na loob sa inyo yung pababa na kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Hindi ba nakakagalit na sa gitna ng usapin, issue ng korupsyon, daan-daang bilyong piso ang ninanakaw sa kabangbayan sa atin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, maririnig natin ang mga opisyal ng gobyerno na tinuturuan tayo na magtipid, masapatan sa kung anong meron tayo at maghigpit ng sinturon. Yun naman yung kinagagalit natin na lagi tayong tinuturuan sa kung paano dapat tayo mabuhay, wala naman silang alam sa kung anong pinagdadaanan ng isang ordinaryong manggagawa at Pilipino. Pag tinignan mo nga mga bahay nila, ang gaganda ng kotse, ang daming alahas, ang sasarap ng pagkain, nakakapunta sa iba't ibang bansa. Tapos sasabihin nila ganito dapat mabuhay ang isang mahirap na manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya kay Secretary Chu Laurel, magpapasko pa naman. Sa halip na regaluhan mo kami ng magandang balita, ang matatanggap pa namin yung katangahan mo at pagiging matapobre mo.